pray that in the near future that will happen. Amen. Pero kailangan tayo dito, sold out na tayo sa idea ng healing. Di ba? Before we go out, na tayong membro dito, ay sold out na. Naniniwala tayo sa salita ng Diyos. Amen? So, pag-uusapan po natin ngayon dito, as always, in many preaching, ay nababanggit natin na ibig sabihin napapagal natin, maybe not in full, but na nadadaanan nadadaanan po natin yung mga idea, principles about healing. And hindi naman po tayo said sa experience dahil marami pong mga ginawa na ng Panginoon. Amen? Kung hindi po sa atin pong mga membro sa ating pamilya, ng ating pamilya. Di po ba? And right now, are you convinced that the Word of God is true? Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. And alam niyo yung isang prinsipyo. Because healing is connected to prayer also. Amen. And if you are sure of your salvation, this is one thing clear. Amen. It's not how much you pray to God, but we are not praying to God to get closer to God. We are praying because we are close to God. Amen. Ano po ibig sabihin nun? Whatever circumstance meron ka, ay nasa iyo lagi si Kristo. Malapit lagi ang Diyos. Kaya tayo nanalangin dahil naniniwala tayo na nasa atin siya, nakikinig siya, at tapat siya sa kanyang pangako. Kung tayo ay nananampalataya, inilalaan natin ang ating pong pagtitiwala doon sa mga pangako niya, ay mangyayari lahat. Sabi nga, every promise of God is yes and amen. Amen. Totoo po yun, nasa Bible po yun. Sinabi po ni Paul yun. That every promise, lahat po ng promise ni Lord ay sa Diyos. Yes and amen. Hindi lang yes, amen pa. Amen? So, how much kaya kailangan po nating mag-sink in yung katotohanan niya. Kasi pwede natin lagi naririnig, pero hindi pa nagiging 100% na totoo sa buhay natin. Kasi pagkatotoo ay kasama na sa ating pong araw-araw na pamumuhay. Amen? Hallelujah. So, pag pinag-usapan po natin ang Espiritu ng Diyos at ng salita ng Diyos, amen? Kailangan kasi sabi na umaapaw tayo doon. Minsan nagtanong, alin ba ang mas importante? Yung salita o yung Spirit ng Diyos? Alam niyo ba yung isang tanong para masagot yan? Anong importante? What is more important? Breathing in or breathing out? Ha? Pareho, hindi mo pwede makiwalay niya. Tanggalin mo isa patay. Di ba? So, the Word of God and the Spirit of God ay magkasama po yun. Sapagkat ang salita ng Diyos ay katotohanan, pero ang nagbibigay ng buhay ng katotohanan ay ang Espiritu na siyang kumikilos at nagpapatupad sa katotohanan na ating nalalaman. Amen. Amen. And that's why Jesus came into your spirit when you received Him. That's why you have the life of God. And so mga kapatid, sabi nga lahat po ng nananampalataya
ay ibinigyan na ng kapangyarihan ni Kristo na ating Panginoon upang magpagaling. Kaya po ang healing crusade para sa ating lahat, we are all channels of that principle, of that truth, which is healing. Di ba? Okay. Nung si Lord Jesus ay lumalakad pa sa mundong ito at pinatunayan niya, okay, pinatunayan niya na ang salita niya ay katotohanan. Paano ipinamalas po niya? Alam niyo nung sa Mark chapter 2, nung siya ay bumalik sa Capernaum, when Jesus returned to Capernaum and he began to teach again, he was in a house, pero ang daming tao. Kaya yung pintuan ng bahay ay walang nang pwedeng pumasok kasi nga puno na sa loob at ang dami ng tao sa harap na yung kung saan yung pintuan ay natatakpan ng maraming tao. Kaya may dumating na mga apat na magkakaibigan na mayroon nilang daladalang may sakit, epileptic, hindi epileptic paralytic. Paralytic siya, paralytic, ibig sabihin, hindi nakakakilos, paralyzed. Kaya daladala sa stretcher. Nung tinignan nila, hindi sila makapasok, very imaginative po yung apat. Nakita nila, bakante yung bubong. At ang nila, tinanggal nila, alam niyo yung bubong noon, mga clay. At tinanggal nila yung mga ilang piraso at inilusot po yung mga tao doon. At ano pong sinabi ni Lord? Nung nakita niya yung compassion ay nung pananampalataya ng apat na nagdala na kahit alam by any means talagang dinala nila sa harap ni Lord yung may sakit. At sabi ni Lord, sinabi doon sa paralytic, your sins are forgiven you. Amen? Pero na-perceive ni Lord na yung mga tao sa paligid, ang dami pong iniisip, sino ba itong tao ito? Diba? And so sabi niya, let's get to that scripture para gusto kong Mark chapter 2. Sabi po, why do you reason about these things in your hearts? Sa verse 8 po. Kasi sabi doon, immediately when Jesus perceived in the Spirit that they reasoned thus within themselves, He said to them, why do you reason about these things in your hearts? Which is easier to say to the paralytic, your sins are forgiven you, or to say, arise, take up your bed and walk. But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. He said to the paralytic, I say to you, arise, take up your bed and go to your house. Immediately he arose, took up the bed, and went out in the presence of them all, so that all were amazed and glorified God, saying, we never saw anything like this. So ano po yung sinabi, si Lord mismo nagsabi, ano ba mas madaling sabihin? Forgive your sin, I forgive your sins. Or to say to that person, arise, take up your bed and go to your house. Di ba mas madaling sabihin? But para ipakita niya, yan, na totoo yung unang sinabi niya, ay pinamalas niya na sinabi niyang gumaling ka na. Tumayo ka, dali mo yung hinigahan mo at umuwi ka na sa bahay niyo. Immediately, sabi dito, immediately. Wala na pong nakintay ng panahon. Immediately, the moment after finishing what he said, immediately. That means that his word is, kasi ang ibig ko sabihin na I forgive your sins. Salvation po yun.
Amen? Salvation. So, which is easy. Pero maniwala ka na, kung ikaw ay niligtas niya, totoong ikaw ay niligtas niya. Hindi mo man naranasan na physical para, naligtas ako. Dahil ipinakita niya na lahat na sinasabi niya totoo. Di po ba? At ganoon din kay Lazarus. John 11, ano po nangyari doon? Amen? Sabi po ni Mary nung dumating si Lord doon, as Martha, Lord, kung dumating ka na maaga, hindi na sana namatay ang kapatid ko. Diba? Pag hindi na natin basahin kasi makaba na yun. But I'm telling you, this is the reality. At ganoon din yung sinabi ni Mary nung siya ay nalaman niya andun si Lord. Lord, sabi niya, sana dito ka ng maaga para hindi namatay ang aking kapatid. Alam niyo si Lord, ikaw ng compassion. Saan niya siya nilagay? Dinala siya doon sa tomb. Roll out the stone. Sabi niya, may nakatakip na bato. Lord, sabi ni Mary, mababaho na siya kasi mga 4 na araw na ngayon. Pero ano sabi niya? Dahil po sinabi, nag-usap sila. Pero sinasabi ko sa iyo, I am the resurrection and the life. Ako ay resurrection. And to prove that, ipinakita niya na yung sinabi niya ay totoo. Saan niya siya nilagay? Sabi niya, Lazarus, come out! Come out! At nakabalot pa si Lazarus, di ko alam kung paano siya lumabas. Siguro lumulog, suksog na. Kasi sabi ni Lord, unwrap him. Nung paglabas niya, unwrap him. Diba? To prove that Jesus, God, so the Lord Jesus Christ, is capable of what He's saying. Amen. So, lahat po ng promise ni Lord, totoo, ito-prove niya. Di ba yung isang possessed na bata, hindi pa palayas yung mga demonyo naka-possess sa kanya. Walang nagawa yung mga disciples niya, kaya dinala sa kanya. Di ba? Sabi pa ng ama, Lord, kung kaya mo, tulungan mo kami. Kung kaya mo, sabi ni Lord, if you can, sabi niya, with God, with man, with man is impossible. But with God, nothing is impossible. Amen. And so sinabi niya, pinalayas niya with just one command. Amen. So what I'm saying here is, lahat po ng pangako, let's bank into it because God can do it. Amen. How much more ngayon? Noon si Lord Jesus Christ ay tao pa siya. Ngayon, sinasamba na natin siya. Siya yung Espiritu na siyang nagbibigay buhay sa ating mga patay na katawan. Amen. Sabi doon in Romans 8:11, He is the same Spirit that raised Jesus from the dead. It's the same Spirit that we receive. Amen. In our spirit. And now, it is the same Spirit that gives life to our mortal bodies. Ibig sabihin, yung Espiritu na nagpabangon muli kay Lord mula sa kamatayan ay pareho pong Espiritu na siyang tinanggap natin na siya nagbibigay buhay sa ating mga fragile na katawan. Ibig sabihin, healing. Ano man ang kahinaan ng katawan mo, kung ikaw ay nananampalataya sa lahat ng pangako ng Diyos, ay makakamtan mo ang mga pangako niya. Sapagkat ang pangako ni Lord are all yes and amen. In Jesus. Amen. Hallelujah. Binabalikan lang po natin yung mga salita magbibigay sa atin ng encouragement na ang salita ng Diyos ay buhay, totoo. Amen? And that comforts us. It gives us a comfort that knowing that the God whom we receive promised also that He will not leave us nor forsake us. He is always inside of us. That's why nananalangin tayo, ay kung ikaw ay nagkamali, akala mo lagi lumayo si Lord.
Kasi yun po yung ating ugali. Pagka nainis ka sa isang kapatid, lumalayo ka. Di ba? Si Lord never na nainis sa atin. Although siya ay nagigrieve kapag ikaw ay nagkakasala. Pero hindi siya, hindi kanya iniiwanan. That's why we are always confident that when we pray because He is close to us. No matter what. Not because we want to get closer to Him. Amen? Tinanggal na yung effort na mag-pray ka para maging closer ka kay Lord. Hindi natin nababribe si Lord sa ating kahit na maghapon ka magdasal. Kung gano'n ang prinsipyo, we cannot get closer if that's we are already close to Him because He promised us that He will never leave us. So when we pray, believe that He is inside of you, listening to you, hearing everything that you say. And when you believe it will happen. Amen. Glory to God. Hallelujah. In Psalms 103, verses 3 to 5, sabi ko dito, I believe it's in TPT version. You kissed my heart with forgiveness, in spite of all I've done. You've healed me inside and out from every disease, from every illness. You've rescued me from hell and saved my life. You've crowned me with love and mercy. Verse 5. You satisfy my every desire with good things. You've supercharged my life so that I soar again like a flying eagle in the sky. Wow. Father promised the Lord. This is Old Testament. He promised it, but again in the New Testament, He Himself said again, and even the disciples quoted again all this verse. Matthew 4:24, it says, His fame is spread throughout all Syria. Many people who are in pain and suffering with every kind of illness were brought to Jesus for their healing. Epileptics, paralytics, and those tormented by demonic powers were all set free. Then take note, this word, everyone. Everyone who was brought to Jesus was healed. Ibig sabihin, everyone, walang exemption. No matter who you are, when you were sick at that time, and they brought you to His presence, you are healed. Amen. So, mga kapatid, si Lord Jesus Christ, nung siya lumalakad po sa mundong ito, wala siyang nilagpasan. Lahat ng nilapit, pinagaling. Amen. Matthew 4:23. That's prior to the verse. Jesus ministered from place to place throughout all of the province of Galilee. He taught in the synagogues, preaching the wonderful news of the kingdom and healing every kind of sickness and disease among the people. Sabi naman po dito, every kind. Pag sinabing every kind, walang lakaw. Amen? Every kind. So, ibig sabihin, I believe na nung pala na yung meron ng cancer, hindi lang nila alam. I believe na noon, mga diabetics, baka hindi pa nila alam, wala siyang testing sa dugo. Ibig sabihin, these are all sicknesses that the enemy has been putting to man. Sabi po ni Lord, every kind of sickness and disease, sa lahat po ng klase ng sakit at karamdaman, sabi mo, lahat ay pinagaling mo. Amen. Amen. Luke 4:14
4:40, ganun din po. At sunset, the people brought all those who were sick to Jesus to be healed. Jesus laid his hands on them one by one, and he healed them all of different illnesses. Amen? Acts chapter 10 verse 38, sabi po ni Luke dito, Jesus of Nazareth was anointed by God with the Holy Spirit and with great power. He did wonderful things for others and divinely healed all who were under the tyranny of the devil, for God had anointed him. Sabi dito, healed all. Yun ang account po ng mga eyewitnesses kay Lord Jesus Christ. The book of Acts was written by Luke. In the Old Testament, ito yung promise. Tingnan po natin mabuti. Isaiah 53 verse 45. But he endured the suffering that should have been ours, the pain that we should have borne. All the while we thought that his suffering was punishment sent by God. But because of our sins, he was wounded, beaten because of the evil we did. We are healed by the punishment he suffered, made whole by the blows he received. Pag sinabing made whole, ikaw ay muling nabuo. Ibig sabihin, walang problema sa iyong pangangatawan. We were made whole. Ibig sabihin, body, soul, and spirit, you have been made whole. Amen. Nabuo ka ulit ng dahil sa kanyang mga bugbog, sa kanyang mga sugat. So sabi dito, lahat po, sabi niya, yung torment, yung transgressions, yung lahat po ng problema ng tao sa pangatawan, sa kaisipan, amen, sa emosyon natin, sa mga relasyon natin. Amen? Alam nyo, kahit na poverty ay nagsisilbing sa panahon, nagsisilbing parang isang sakit lang. Amen? But Jesus said, heal them all. So, with all these promises, sabi nga na tayo gagawin din tayo. Sabi ni Lord, Matthew 10:1, and he called to him his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits, to cast them out and to heal every disease and every affliction. God, Jesus Christ, our Lord Jesus, gave everything to the disciples when he sent them to heal the sick. He gave them the authority. But then before he left, yun yung Great Commission na tinatawag natin. Matthew 28 verse 19 and 20, I think. Amen. All authority and power given to me, I now give to you. That was the commission. Everyone, every believer from that time until now, until the time he comes again, are given the same mandate or authority, power to heal the sick, to cast out demons. Amen. Amen. Sabi po sa Mark 16, to those who believe, these signs will follow you. These signs will follow you. Amen. That you will cast out demons. You will raise the dead. You will lay your hands on the sick, they shall recover. Amen. So, ibig sabihin, praise God. Kasi, yung po ginagawa natin ay hindi gawa-gawa lang. Ito ay sumusunod lang tayo sa pagtawag ng Diyos sa atin. Sabi ni Lord, He called to Him His disciples. We are right now, while we are here, God has called to us now, together here, to remind us that He has given us authority and power. Amen.
So mga kapatid, sa oras na to, ano man kanina nung bago ko tumayo, grabe yung sakit ng ako, hindi naman sumasakit to. I believe it's showing that somebody who's probably meron ba kayong sakit sa binti, tuhod, right side. I believe God is not healing you. Pagtayo ko kanina, grabe sakit. Hindi naman wala naman ako sakit sa binti. God is showing me that God is now showing that kung meron kayong sakit sa binti, pinaganda kayo ng Panginoon. Even you're not, you just claim it. Kung mayroon kayong kamag-anak na gano'n, we claim it. Because God, kasi, dahil po ginawa na ng Panginoon noon, na kahit wala dito, believing it happens to them. Amen. Hallelujah. Kahapon, isang kapatid, sa Saturday lang siya nag-a-attend. Si Rachel ba? Ang kanyang anak na ilang beses na 50-50 because of the condition, failed kidneys. Yung kanyang creatinine, alam niyo yung creatinine, ang normal is 70 to 110 yata o something. Pero ang kanyang creatinine is above 600. Kaya nga nagda-dialysis siya lagi dahil failed na. But then after we prayed, wala dito yung anak. We prayed through her. Ano sa pala video call. We just prayed. And then that week, nagkaroon ng mayroong problema sa puso, sa liver. After ng check-up niya, ang laki ng in-improve. That week, ang laki ng in-improve lang. Yung kanyang creatinine, almost half na wala. Bumaba. Tapos yung puso niya ay nag-function ng maayos. Amen? And then kahapon lang sinabi yan, nagpa-check up ulit. Lalo bumaba ulit yung creatinine niya. And then yung liver niya, normal na. At sabi ng doktor, hindi na kailangan i-check yung puso niya. Kasi makikita natin kung kahit tignan mo lang yung stethoscope or malalaman kung may problema o wala. Ibig sabihin yung puso niya nag-work ng normal. Nag-iba yung itsura ng bata dahil video chat at kumita. Praise God! Walang imposible kay Lord. Amen. So kaya ko sinasabi ito dahil para magkaroon yung faith ko natin kasi it's through faith. Amen. Kaya kung mayroon kayong mga kamag-anak, let him up to the Lord today. God is going to work today for your family. So that they will believe that Jesus is true. That His words are alive. When we cling unto it, it will happen by faith. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Praise the Lord Jesus. Hindi ko lang I will always share my experiences also. Amen. I almost died. Actually, I should have died. When I was 48 years old, that was in 2002. I should have died because one of the main arteries sa aking puso ay na-block, totally blocked. Yun talaga ang finding, totally blocked. And when totally blocked, yung left main artery, you should die na. Because more than half of your heart will die. How can your heart function if more than half of it will die? Because wala nang supply ng oxygen. Yung artery kasi sa puso, yun ang nagdadala ng oxygen. Galing sa lungs, may daladalang fresh oxygen, ipapap niya sa mga muscles ng heart. Yun po yung arteries. Yun ang nagdadala ng fresh blood
sa puso yung mga muscles. At pagka na-block po yun, mamamatay yung muscles kasi wala ng oxygen. That's why for 24 hours, I had this so much pain in my chest. And when they examined my blood, sabi nila massive because of the counts, sa enzymes sa puso, sa dugo. Massive heart attack. And then they talked to my son, sinabihan ko yung anak ko, narinig ko. Ginawa na namin ang lahat ng aming magagawa. Pero, antayin na lang natin. Because we cannot be sure now. So po yun. Exactly na 24 hours, 8 o'clock ako nagkaroon ng heart attack. The following day, 8 o'clock in the evening, doon lang nawala yung sakit. Yung sakit na parang 3 hollow block ang pinato sa dibdib mo. At merong ice pick na silaksak sa likod mo na iniwanan siya. Ganun po yung sakit na nararamdaman ko. Hindi ako nakatulog maghapon. May magawa. But then, they were amazed because after 3 days pa ginawa yung procedure. And the doctor said, it's totally blocked. Because yung ginagawa yung procedure, because they put a camera sa main artery mo, ipapasok doon sa puso, titignan lahat yung mga artery o yung mga block. And yung procedure almost 2 hours. So it's supposed to be less than 30 minutes because it's very hard for them to penetrate the other side of the block artery. And then when they were able to penetrate, the other side of the blocked portion ay puro blood clot. Blood clot yun doon. Pero nagtataka sila bakit ang puso ko pagpapasyon pa rin ng normal. And that's why, nung nag-return ako doon sa Yansha Hospital, because the procedure was done at Grantham Hospital sa may Aberdeen, yung mga doktor, mga nurses, parang inisip nila kasi dapat mawala ka na eh. Because of the condition. Totoo po yun. I never, hindi ko po alam yun. Kasi hindi ko naintindihan eh. I just went with the flow. But then, after I was discharged, then I began to study. Nag-research ako. Ano ba yung mga paano ba nangyari? And then it dawned on me that I just had a miracle. Amen. Doon po yung bago yung pananaw ko sa buhay ko. I believe that, to me, I receive it that this is hindi pa tapos yung mission ko sa mundo. Amen. And you are part of my mission. Amen. Hallelujah! Amen? Hallelujah! And lahat po, actually, nakadalawang procedure pa ako. After that, 3 procedures na. So I have 3 spring put in my heart. Para yung mga artery hindi mag-block. Nakabuka siya gano'n. But praise God, lahat po, the last procedure was done in 2010. Now it's 14 years. And the last check-up, yung angiogram mo, will have to get into your heart, was done last year in January in Heart Center. And the doctor said, all clean. Amen. Praise the Lord. Amen. So, glory to God. I just give glory to God. Wala tayong magagawa eh. Kahit may pera ka, kung wala na, di ba? It's all to God. And yun po yung favor ni Lord. I'm saying this because I believe, that's why I'm teaching this, that's why we as a family believe in this. Because the experience po namin sa buhay namin. Amen? So praise God. I am a walking testimony of what I am preaching. Because God is good. Amen? So, kung kaya gawin ni Lord kahit kanino man,
Kahit sa inyo gagawin. Kahit sa family po ninyo. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Habang ang tao ay humihinga, may pag-asa. Amen. Hallelujah. Hindi po nag-fail si Lord kung tayo mismo. Kasi si Lord may promise, pero meron po tayong parte. Doon po yung papasok yung ating faith. And faith is evidenced by our actions. Pagka nananampalataya ka, ano ibig sabihin? Hindi ka nagdududa. Amen? Hindi ka nagdududa. Pagka may dumating na problema, huwag ka nag-iisip ng solusyon. Una, punta ka kay Lord. Kasi siya ang magdi-devise ng solusyon. Amen. Kasi kung ikaw mag-devise ng solusyon, dahil mo naisip na, at sigurado na may problema ka na. At pag nagiging anxious ka, kakaroon ka ng anxiety, hindi ka makapag-isip ng tama. Amen. So, ibigay na natin kay Lord. I-anchor natin po yung, ano yung anchor? Kabit. I-anchor natin yung ating pananampalataya sa lahat ng pangako niya. Kasi ang salita ng Diyos ay Espiritu at buhay. Amen? Buhay ang salita ng Diyos. When you believe it, it happens. Amen. So now, knowing this, madali na. Madali na. Alam niyo ba na sabi nga, lahat po na po ang Lord, napakadali. Kung tayo ay 100% na naniniwala. Amen? Ibig sabihin, ang effort mo is maniwala. At lumakad patungo doon sa tinutuho na salita ng Diyos. At ilabo na lahat sa Diyos ang susunod kasi siya ang gagawa. Para walang makaagaw ng kanyang kaluwalhatian. Siya lamang ang maitataas. Amen? Sapagkat siya lang ang Diyos na kayang gumawa ng lahat ng kanyang pangako. Amen? And so, hindi po mahirap. Ang mahirap pagka hindi ka naniniwala. Amen? So, do you believe that? Amen. Mga kapatid, kaya ko dinidiin lagi kasi hindi natin ito makamtan ng just you have to live by it. You have to think, you have to dwell on the Word of God. You have to connect to the Lord Jesus Christ. Alam niyo ba yung kaya ko sinasabi ito, para i-prepare natin yung pa natin. Alam niyo yung kay Martha, and then yung scene na si Lord ay nakikipag-fellowship kay Mary. And then si Martha, abala sa lahat ng mga ginagawa. Pero yung ginagawa naman niya para kay Lord. At habang gumagawa siya, complain, Lord, sabihin niyo ka sa kanya, tulungan niya ako dito, di ba? Alam niyo, marami sa ating gano'n. I believe na lahat tayo nasubukan yung gano'n. Di ba? Yung alam mo yung nagtatrabaho ka para kay Lord na ito eh. Di ba? Naghahanda na siyang pagkain siguro. Di ba? Nagluluto. Sabi ang daming nakita niya si Mary, nandoon, ini-enjoy yung presence ni Lord. Alam niyo ba na ang gusto ni Lord talaga, nakafocus tayo sa Kanya. It doesn't mean na hihinto mo lahat. It's an example lang po. But as we do our jobs, as we go about our life every day, dapat conscious tayo lagi sa Kanya. Conscious tayo lagi sa Kanya. Kaya sabi ni Lord, ano ang importante? This is, sabi ni Lord, si Mary, ginawa niya yung necessary thing. Alam niyo yung necessary? Kailangan. Hindi mo pwede itapon, hindi mo pwede isang tabi. It's necessity. Ibig sabihin, you live by it. Mabubuhay ka kasi, para mabuhay ka ng maayos, kailangan yung necessity na yan, nandiyan sa'yo. Pag wala yun, kulang. Amen? At sabi ni Lord, it shall not be taken from her. She chose the better one, which is actually to be with Him.
So, alam niyo ba, na ang pakikipag-fellowship kay Lord, hindi lang yung nandun ka nakaluhod, nakaganyan, o nagpapasa, hindi lang. Sabi nga pray without ceasing. How can that happen? Kung ikaw ay naglalakad, nagtatrabaho, dapat hindi nawawaglit si Lord sa iyo. At bawat kahit anumang maliit na mga bagay na kailangan mong i-decide, kasama mo si Lord lagi. You must include Jesus in everything in your life. Amen. Hindi lang pagka, kaya ko to, kakaya naman kay Lord, pati ito, ibabadol ko siya. Ay mali po yun. Amen? Ibig sabihin, magaling ka kay Lord. Kaysa kay Lord. Hello? Are we in it? Gawin po natin, ugaliin po natin, mamuhay tayo ng ganon. Hindi lang yung, pag kami ginagawa ka, maalala mo na sila pagka napako mo yung kamay mo. O kaya napaatid ka. O kaya napagsakan ka lang saka mo naalala si Lord. Wag! Pagka mga problema lang, saka natin siya naalala. Pero pagka minsan, kahit na victory, nakakalimutan natin siya. Basta si Lord, bagsakan na ng problema. Di ba? Hindi po yun. Kabahagi si Lord sa lahat ng bahagi ng buhay natin. That's how we have a relationship with Him. That's how we should build our relationship with Him. Alam niyo kung ganun kalagi, malayo ang sakit sa iyo. Totoo po yun. Malayo ang sakit sa iyo. Kasi habang ikaw lagi ng koneksyon, ikaw ay naliligtas sa mga desisyon. Alam niyo ba na ang problema ay nanggagaling sa mga bagay na hindi natin kasama si Lord lagi. Pinulo ka rin. Unless, dumating ka sa problema dahil sa iyong pagsunod sa Kanya. And that is testing your faith. Pero sabi ni Lord, pangako naman niya, iaahon niya. Kung yun ay problema dahil sa iyong pagsunod sa Kanya. Nagaya nila Paul. Right? Si Paul, dahil sa sumunod sila sa Panginoon, sila ay nakulong, sila ay nakagupit, sila ay, mga torture sila. Pero anong nangyari? Miracle yung mga nangyari dahil sila ay sumunod at hindi sila nag-complain. Because they know that it is their luck as they follow Jesus. Sabi nga, we are not greater than our Master. Kung si Lord pinahirapan, nadaan ka din sa pagkikila. Pero praise God, sapagkat si Lord ang nag-aahon sa iyo lagi kapag ikaw dumadaan. At kung ikaw may nagkamali at napaloob sa isang lugar na hindi maganda o sitwasyon, balik ka kay Lord. Sabi ni Lord, and we know that all things work together for good for all of those who love God. Doon na po nangyayari kapag tayo po ay laging nakaangkol sa Kanya. Amen? Amen. Everything work together for good for those who love God and who are called to His pleasure. According to His pleasure. So, mga prophecies in the name of Jesus. So, mga kapatid, sold ba tayo? Amen! Sold ba tayo? Amen! Amen. So, now, sino ba sa inyo ang nangangailangan ng mismo physical healing? So, physical. Well, sa ikaw ba'y hindi lang yung sakit sa pangangatawan. Mas maganda kung wala kang nararamdaman. Pero, ikaw ba may problema sa iyong emosyon, sa iyong pag-iisip? Lagi ka bang nagkakaroon ng anxiety sa mga problema ang dinadaanan mo? Especially pag nag-receive ng text galing sa Pilipinas. Or tapos mo lang ibaba ang telepono mo sa balita doon sa mga natin sa buhay at may dinadaanan. Sabihin, wala pong posible. Kung ikaw ay may problema sa iyong relationship, ayaw ni Lord na magkaroon ka lang stay sa relationship mo. Gusto ni Lord maayos. Kasi alam niyo ba, kung may problema ka sa relationship-wise, ay nakaka-apekto sa iyong pag-iisip, nakaka-apekto sa iyong emosyon, nakaka-apekto sa physical ng pangangatawan.
Kung ikaw ay hindi pa nakakapagpatawad, mayroon mga, you see, healing comes when you begin to forgive. Sometimes you don't realize na dahil mo nararamdaman, pero hindi alam ng doktor kung bakit nararamdaman mo yan. Pero sometimes it's because we have not forgiven somebody. Or we have not asked for forgiveness sa mga nagawa natin di maganda. Butas ng buhay natin yun para makapaghimasok ang kalaban sa buhay natin. At makapagdala ng mga bagay na basura sa buhay natin. So if any of these things are not present in your life, this is the time that God will set you free. Hindi pa pinag-pray natin ito na matagal. Ilang mula nung nag-umpisa yung taon ito, pinag-pray na natin ito. I believe that God is working now. And God wants to set you free. Sabi ni Lord, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Ano yung katotohanan? Yun lang po narinig natin ngayon. That's the truth. God is more than willing to set you free. Amen. All you have to do is trust Him. Amen. Kung may problema ka finances, mayaman si Lord. Amen. But of course, kailangan mong patunayan na ikaw ay naniniwala na kaya kanyang isuplayan. By also doing your part, be faithful sa iyong mga finances kay Lord. Amen? Kasi alam nyo, kapag kayo nagagawa yung mga bagay na pinagagawa, ay sigaw po yun sa pananampalataya mo. Kaya hindi mahusto yung pressure. Every time na darating, nawawala. Every time na nawawala. Because alam mo na mayroong bagay na hindi mo nagagawa. When you know that you're not doing something that God asked you to do, your faith always fades away. Amen? You're waiting for something, pero may sumisiksik, may sumusunod sa likod mo na hindi ka kasi tumusunod sa Panginoon. That actually drains your faith. Amen? So make a resolve today. May pangako ang Diyos, pero may mga kondisyon lahat ng pangako niya. Nasa atin po yun. Do we want to experience the reality of the promises of God? God is good. All the time. His goodness does not change in any of your situation. Hindi nag-change po yung goodness ni Lord dahil ikaw ay nagkaroon ng problema. Amen? Hindi po nagbabago ang kabutihan ng Diyos. Lagi nananatili. Sabi nga hindi lang nananatili. Sabi nga, humahabol pa sa ating buhay. Amen? The goodness of God is always coming to you, running after you. So, huwag kang tumakbo. Harapin mo, saluhin mo ang kabutihan nito. It may hurt you sometimes because of your stubbornness. But let us humble ourselves. Magpakumbaba tayo kay Lord. Amen? So, ang gagawin po natin ngayon, you know who you are in God. Una, kung ikaw ay hindi pa born again, you should be born again today. Sino po bang hindi born again? To be honest, huwag po tayong magkahiyaan. God loves you. Praise God. Kung born again na po tayo lahat, wala nang problema. Amen. Every promise is yours. Amen. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. So, let us do this. If you are a person who needs something, ito man ay pang-physical, pang-emotional, psychological, lahat po natin, kasi sabi ni Lord, He will make you whole. Whole means hindi lang po physical, magaling ka, pero problematic ka naman. Hindi po. Pag sinabi whole, pati yung mga anxiety nyo, mga bagay na kinatatakutan nyo, mawawala po yun. Amen.
because God is true. Jesus name. So, lahat sino man sa atin na may problema, ito man ay para sa inyong pamilya, para sa iyo mismo, o maybe kaibigan mo, na close mo, let me make it today. Punta pa tayo sa harap para mag-minister tayo. Let me pray first. Ama, napakabuti mo, Panginoon. Hindi lingid po sa amin na lagi po namin nararanasan ang kabutihan mo. Marami pong panahon na hindi namin ito namamalayan, Panginoon. Na hindi kami aware na ang iyong kabutihan ay lagi po namin nakatamasa. Kaya po dalangin ngayon na turuan mo kami na maging sensitibo sa lahat ng kabutihan at pagpapala mo patuloy namin natatanggap, natatamasa sa namin po mga mahal sa buhay. Make that happen in our lives, Lord, because we yearn to be aware so that, Lord, we can appropriately respond to you according to our faith in your words. Thank you, Lord. Lahat po ng mga sumayipit sa harapan, Panginoon, hindi po namin alam personally po ano man ang mga dinadala po nila ngayon na i-offer sa iyo. But this is a sign of faith and humility on their part, knowing that you alone can only respond and answer to their needs today, right now. So that, Lord, as we minister, make it happen that it is you personally ministering to them. And they will feel your touch, your mighty hands, your love, your affection, and your care. Let your love fall upon them, and Lord, fill them. Let them be drowned with your love, your liquid love. Hallelujah, Lord. Just thank you, Father God. Make that happen, Lord, I pray. In Jesus' name. So, praise God.
Amen. Praise the Lord. Are you blessed? Do you believe that you receive it? Praise God! Hallelujah! Thank you, Jenny. Yes. Lord, we just also lift up to you Sister Cherry right now, who once came here and reported a good result. Na siya ay nakakain na, maayos, nawala yung appetite niya, lumakas ang katawan niya, at nawala yung nararamdaman niyang mga sakit. And we will be waiting for her to come again and report another good news. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Father God, even Lord, we just continue to pray for Perez Jan, anak po niya. Lord, we just give you thanks sa ginagawa mo sa buhay niya. Salamat sa kagalingan niya. At we are so excited to hear the good news. Nasa masasabing siya ay completely healed. Lord, just thank you, Father God. We give you praise, we give you honor, we give you glory. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Praise God.